Inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang panukalang Customs Modernization Law na layong taasan ang tax exemption para sa mga balikbayan box. Lagda na lang ng Pangulo ang kailangan para maging ganap na batas na ang panukala. May report si Jam Sisante. Noong nakaraang taon, umalma ang maraming OFW sa ginawang pagbubukas ng Bureau of Customs sa mga balikbayan box. Bahagi ng paghigpit sa inspeksyon para masigurong mabubuwisan ng mga ito ng tama. Hanggang 10,000 pesos lang kasi ang tax exemption, pero may mga nagpapadala na may halagang higit dito. Bilang tugon dito, nagkasundo na ang Senado at Kamara na ipasa ang panukalang Customs Modernization Law. Mula 10,000 pesos, itataas sa 150,000 pesos ang halaga ng balikbayan box na hindi bubuwisan. Pasok dito ang mga padala ng mga OFW o kahit sinong Pilipinong nasa abroad. Pero hanggang 3 balikbayan box lamang sa loob ng isang taon ang maipapadala ng isang Pilipino na tax-free. Dapat din, pang personal na gamit lang ang ipapadala at hindi yung maramihan na pangbenta. Para naman sa mga OFW na nagpasya ng umuwi sa bansa, mas mataas pa ang tax-exempt value ng kanilang dalang balikbayan box. 250,000 kung ang OFW ay nagtatrabaho na ng 5 years, at least 5 years abroad, meron siyang 250,000 exemption. At dun sa mga nagtatrabahong Pilipino sa ibang bansa, 10 years, for at least 10 years, meron naman silang 350,000 peso exemption. Itinataas din ng panukala ang tax exemption sa mga produkto na ipinapadala sa Pilipinas. Kung dati, basta higit 10 piso ang halaga ng produkto ay binubuwisan na, sa panukala, hindi na maaaring i-hold o buwisan ng customs ang mga produktong mas mababa sa 10,000 piso ang halaga. So meron tayong tinatawag na de minimis value, 10,000. So pag below 10,000, hindi na dapat lalagyan ng kahit anong buwis. Lusot na kagad yon. Umaasa ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na mararatipika agad ng Senado at Kamara ang panukala sa susunod na linggo. Kapag na-ratify na ito, pirma na lang ni Pangulong Noynoy Aquino ang kailangan para maging ganap na batas. Siguro ang magandang indikasyon na hindi ito i-veto is ito ay bahagi ng priority list ng measures ng ating Pangulo. At kung di ako nagkakamali, nabanggit rin niya sa kanyang State of the Nation address. Umaasa ang mga mambabatas na pipirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang Customs Modernization Bill, lalo na't isa sa mga layunin ng panukala ang mapagaan ang buhay ng milyon-milyong Pilipino sa ibang bansa. Jam Sisante, GMA News.